So, may hapon din sa tanan no. So, karon ko content is kuan magbisaya lang sa ako kay medyo nahurot gyud ang akong Tagalog. So, karon ako ding i-share unta gabi sa akong live sa akong live ang success setup nako sa ako ang entry kay pumping bias gyud siya. So, wala ko nakapag-share gabi kay na busy sad. So, nag-try pod ko og live pero dili pa ko kay balon saan pag-settle sa ako ang mic. So useless gihapon kung mag-live ko na walay audio, di ba? So karon nata sa gold sa USD. So sakto gud kayo pumping ang situation, pumping ang scenario kay kuan kay gold. Pumping ang ato ang ako ang bias based sa akong point of view. So karon ang akong itudlo lang is ang katong success setup nako nganong nakuha to nako. So ari ta sa kuan, ari ko sa Messenger. So um diri sa ako ang Messenger gi-save gi-send nako. So mao ni medyo blur siya pero i-set na lang ang kuan ang high quality pero blur diri sa kuha sa pic kay Messenger man gud. So karon naata diri sa 2719 mao ni ang ato ang support. So diri ko naka-entry ani sa Android phone nako. Diri ko naka-entry sa akong Android phone. So atong iset 2719, wait lang, 2719.37, then dayon 271614, 271614. So 27 271614, 271614, 716.14. So na. So ang kani nga video di ay is about sa kuan, about sa nganong nakuha nako ang area nga kani. So kuan man gud ani ha. Una let's say kanang mobase ta sa structure di ba? So ako sa ning delete kay gipang plot na ko ni ganina. So before ko mag kuan content. So magbase ta sa structure di ba? So as we can see kung atong i-zoom out, makita man gyud ang trend sa market di ba? Makita gyud ang trend sa market. So unsa man nga trend is ang trend niya is uptrend. So mao ni. So kung dili pa gyud mas klaro, pwede na to gamitan og mga trend line, mga basics trend line. Pwede kay na to gamitan ana. Ay sorry. Pwede na to gamitan para mas maila na to kung unsa gyud ang iyahang situation, scenario. Pwede nana, pwede rasad og ingon ana kung asa siya nag-bounce. So dili sa ingon nga kuan dili ta mag-entry dili ingnani. So kung dili mo kuan ani, dili mo comfortable ani or dili mo ganahan kay kuan, pwede ra sad rectangle. So kani nga situation is nag-perform ra siya og higher high and higher low. So higher high and higher low gani means uptrend. So uptrend means mo perform na siya og break of structure. So maanad ra na o kabisado na gyud ninyo ang support and resistance, maanad ra mo sa inyong pananaw. Maanad ra mo sa unsaon ninyo pag basically plot. Makaingon mo nga master sayon ra man kayo kay already happy naman syempre basta support and resistance kita diha kita nakabase sa previous data or previous niyang mga structure. So so dili na lang nako padayonon kay daghan gid siya probuyag, daghan siya So na identify nako na higher high and higher low siya di ba? Uptrend. So ang atong situation is mangita ta og opportunity nga i-entry. So dire na ako nakita. So kani nga area diri sad ko ato naka-entry katong na content nako sa YouTube niya nako dire nga risky siya. Risky siya kay wala siya ni buhat og bag-ong higher high dire para basagon ni or
kanang i-break ni kani nga zone, kani nga zone, kani nga kuan, kanang high, di ba? Wala niya gi-break. So iyang gi-break diri na na area. So ang gibuhat ni price is nag-bounce siya diri, bounce ranging siya. So mao ni ang katong adlaw nga undecidable pa si price. Wala pa siya kakuan. Pero kung magbase ta sa structure, uptrend gid siya, uptrend. So kani nagkuan siya diari, nagranging siya. So nag-take risk na lang pug ani. Mao ni akong zone nga ang SL nako palayo gamay sa zone kay majority kung diri pa to nako SL kuha na to ako ang SL. So ni-adjust ko gamay nya ang safe TP nako ato, first TP nako diri, second TP nako kani, second TP. Dili, usara to ka entry, usara to ka kuan, usara to ka kanang tawag ani. Sakto day. Sorry. My bad. Naglibog ko sa akong entry kay diri man jud na area naka-entry jud ko ani. Naka-entry ko ani. So kung wala mo ka kuan, check ninyo sa TikTok nako. Dito ko mo post pod og mga highlights nga sa ako ang mga gipang entryhan. So diri mao ni ako ang first kanang nag-take risk ko diri by nga safety pin ako diari dapit kaning Hyra dayon TP na. So after na nakahunahon na ako nga nag-perform siya breakout diri, di ba? Sorry. Nag-perform siya breakout. So kani nga area nga sa mga resistance diri is dili ni siya strong resistance kay nag-perform man siya breakout or break of structure kumbaga. So kuha naman siguro sa kanang kanang halata naman siguro, no? Halata naman siguro nga mao na iyang possible next nga buhaton. So ang akong gibuhat is diri na ni sulod si blind spot. So blind spot. So akong itudlo karon ang blind spot kung diin diri ko naka entry. So karon mo base sa ta sa laing strategiya, mo base lang sa ta. So dili niingon nga gi-underestimate nako sila, dili niingon nga kanang gikumpara nako, kanang ni-respect ra ko kay ilang bias sakto man sad, di ba? Sakto man sad. Sakto man silang bias, walay problema sa ilang bias. So ilang bias kay uptrend sad. So ang ibutan ta lang SMC or ICT, so mamaora man na sila. So para sa kuha point of view ra na nako, mamaora sila. So ang gibuhat sa kuan, ang gibuhat sa kanang mga SMC user, ari na sila mag-abang, di ba? Remember? Diri na sila mag-abang. So ilang abangan kani nga base, area of base or demand, ibutang ta lang demand. O mao mo gina demand. So duha na ka monitoring zone ila ha. Consider lang pud nato ni diri. So mao na ang demand. So let's say kanin nag-abang, so nag-sell sila kay lagi, nag-sell sila kay lagi mao ni ang supply sa libutang ta lang supply ba ni ron sa kuan M5 or unsa ba na ana basta na ako base nakitaan or demand diri kani ako lang i-plot. So mag-expect na sila nga ilang TP diri kay mo bounce na diri dapita. So siguro sa ubang pairs mo kuan ni mo work ni, pero sa gold medyo panira pud kay ni si gold, di ba? So ang gibuhat ni gold, nag-raging ra siya. Ang iyang gikuan buhat is girespect niya ni ato ang expected nga QM diri. So kita, so ako ang gibuhat na ko ato is adjust ra na kong SL diri, TP na ko kani nga high. So unsay gibuhat ni gold, wala siya nipunta diri sa demand. Wala siya nipunta diri sa demand. Napagani na for value gap kanyo pero karon nata sa M30. Napagani for value gap, wala balikin ni kuan, wala balikin ni price. Wala gi-fill ba, wala gi-fill ang imbalance. So ang gibuhat ni price sa gold sa USD ni kuan siya ni tawag ani, ni respect ra siya ani nga zone nga expected na to QM. So nasad ko ilang tutorial ani sa YouTube nako nga nganong fail kay akong point of view ato wala ni buhat og bagong high ang kuan, ang tawag ani, wala ni buhat og high ang current or ang kuan new, wala siya ni buhat og current high. So ni breakout ra siya sa area of QM. So current diri second option po ni success siya, di ba? So depende ra gyud nimo as a trader kung mo take risk ba ka. So mao ni ari ni take risk ko ani, small lot lang tapos small SL, mga ari dapit from my zone, distance gamay. So unsay gibuhat ni price, boom, basag ang ako ang TP area. So karon
ari na punta sa second. So nagbase gyapon ta sa lain nga strategy. So i-delete na tato ni i-delete. So kani second option is base demand. Base demand. So karon ang mga SMC user or ICT baron mag-expect sila nga mobalik diri kay dako kayo na siyang imbalance diri para sa based on my point of view ra ha. So mag-expect na sila nga i-respect ning area of kuan diri um base or demand. So unsay gibuhat ni price sa gold? Boom. Wala siya ni fail diri sa demand or base. Sa gibuhat, boom lupad. So again ha, wala na ko gi-underestimate ang ICT og SMC. Much respect gikan kanamo sa mga SNR user kay sakto ra sad sila og kuan, sakto ra sad sila og bias pumping pero wala jud kayo miuyon. So mao po na akong pagsabot sa ilaha kay before na ko na-discover ang support and resistance, diha sad ko nagikan nagkat-on. Gikat-on ako ang una SMC, sunod wake off, diha pa ko sa ICT, wala man ko na kuan, wala man ko nagana sa ICT kay daghanan ra ko sa video niya 1 hour every video. So akong gibuhat is ni switch ko og Elliott wave. So dili po ko ganahan sa Elliott wave kay kapuyan ko sa kanang by structure nga pagkuan kanang sa tong linya-linya ay kanang mga murag grid lines mana basta mao to. So until na discover na ko ni ang support and resistance. So karon dili na ta mo stock aning mga uban pang strategiya mao na to. So karon diri ta sa blind spot. So nganong naka-entry man nga area? As you can see, balik ko na to. As you can see, siyempre i-flex gyud nako ni kay success setup man ako. Pero pag pildi dili nako i-flex kay ah makaingon man sad ta nga we learn from our mistake pero dili ko mo ingon nga dili ko mo share sa ako ang mistake kay although maka-learn ko ana pero para sa ako ara pero much highly nako nga i-share ang mga success para mas kuan na mas basic or mas dali na sabton gyud depende ra po na sa kuan sa musabot. So ako ra po ning content na i-share nako ang success setup nako og ihilom na lang nako kung naa ko'y fail setup. So dire nakita ta uy ni create man ni siya bearish candle di ba risky kayo. So wala pa gyud siya confirmation. So dire 50-50 niya ako ang entry kay either kuan niya basago niya ang kaning akong SL or mo go siya sa plan. So unsay gibuhat ni price? Smooth kayo sa tanan. Ngayang gibuhat nibelen ra siya weak rejection dire kani nibuhat ra siya weak rejection din boom lupad. Until na mao ni dire na ko nisod ato. Dire na ko nisod. Then TP nako dire ra nga I think dire ra to nga area or atong balikon. Asa gay nga time frame murag M15 mangguro to lagi M15. M15 tapos balik ta sa chart ara ta sa M15. So lagi ang akong TP area is dire ra around dire kani. So mao naman niya ang previous high. So SL na ko safe TP ra ko. So what if gipareha pa nako sa una nga mag-hold ko. So supposedly profit kayo pero karon safe play lang ko para um, profit is profit man gihapon. Appreciated ra gihapon na. So karon balik ta. So ang gibuhat ni price diri after dili pa ni mao ang after gyud during. So you can see giset na ko ang akong SL pababaw sa akong entry. So gitawag na ni og risk free. Either i-hit niya ang ako ang SL profit paghapon pero dili siya dako sakto-sakto ra. So dirito akong TP area. So ang gibuhat ni price during pa niya during ang gibuhat ni price boom basag ang ako ang TP og ni create pa siya og pullback gamay din nag-pump na siya pag-ayo. So again akong balikon so nganong nakuha din ako ni, di ba ang main topic na to. Nganong gitawag mo na siya blind spot, sorry. So kung gitawag na to siya blind spot kay moari ta diri sa H4 makita nato nga gipakitaan ta og strong momentum candle. Strong momentum means kuan either bearish or bullish. So kani strong momentum candle atong nakit-an karon or nakita is probably bullish, di ba? So kani um
nakita nato nga na resistance siya diari, resistance kung ato nang i-mark sa kuan, ato nang i-mark sa line chart, o kita kayo no, mao niyang resistance nga na support siya. So dili ta moingon nga H4 ta mo entry, kay sa H4 ta mo entry, possible na dako sad kag SL, dako sad kag PLD. So ako na siyang hinahinay og ari sa lower time frame. So dire specific na kayo, ari na ta sa M30. So dire sa M30 akong gibalik sa line chart. Unsay gibuhat niya? Na siya resistance dire, nag-breakout gamay, boom, bagsak, nag-retest, boom, selling. Nag-retest balik, selling. So, nananatay, duha ka resistance dire nga area kani. So, ang gibuhat ni price, boom, breakout. So, unsay giat nga nako, kani nga area. Dire nga area kay, naanatay, duha ka resistance nga gi-break. So, possible na, himuon jud siya resistance. Support pala, sorry. Possible nga, himuon siya support. Again, naatay, duha ka resistance nga gi-breakout, natay duha ka resistance nga gi-breakout. Akong ikuan lang ha para para magets natay, wait lang. Medyo mahina pa kayo. So natay um resistance, wait lang. Natay resistance, breakout, di ba? Nga support. So mao na RRBS. RRBS ang situation, or pwede ra sad RBS. So arita balik ta sa chart. So karon um gi-plot na nako dira. So again na disclaimer, kung magets ninyo ni dili sa tanang higayon nga mo work siya. Siguro para sa kuha mo work, kay depende sa ato ang point of view mo na, depende sa atong pagkat-on sa strategy, o depende sa kadigayon nato nga pag kuan pa enhance anang strategy ha. So for sure is kanang kabisado na gyud nato, di ba? So kani nga situation is nag-work para sa kuha, kay diri nako nakita ang potential, kung diin diri ko mo entry. So para kaninyo, if ever mo na mo, uy, dili man working, dili man worth it, siguro para sa inyo ha, dili para ninyo ang support and resistance, di ba? Pero kung willing jud ka and consistent ka mo kat-on sa support and resistance, well, magbunga jud na pohon, di ba? So ako, I've been from kuan kanang any other strategy sa katong newbie pa ko, as I mentioned ganiha, SMC, ICT, Elliott Wave, Wyckoff, I've been there, pero wala nag-work sa ako. Nag-work pero gamay para sa ko, gamay rag win rate, di ba? So nag-switch ko para ani. So mao to ang blind spot na to ha, kung wala kay mo ka-gets, balik-balika lang, balik-balika. So ang situation pala sa kuan kasagaran sa RBS sa blind spot is resistance, breakout, tapos support. Again, resistance, breakout, support. So mao ra gyud na. So mao na ang atong main topic diring lapita. So human ani nagkuan siya, nag pullback siya, boom. Pag ana niya diri, naasad siya si tawag ni another pwede maentryhan diri. Pwede ninyo i-plot ana, pero wala naman siya niabot, di ba? So nihatag siya opportunity diri, duha ka opportunity para sa kuha based on my point of view, kaning opportunity o kaning opportunity. So diri siguro sa lower time frame, mm, siguro sa lower time frame, so pwede ra sad i-expand ninyo pagayo, depende sa inyong uyon ana. Kung example dire lang nga gisakto-sakto lang ninyo ang resistance, so wala gihapon. So kung inyong adjustan gamay, inyong i-expand, so could be at least gamay ra bitaw nag SL kay kuan lower time frame, depende ra pud sa risk management ninyo, di ba? So dire until na nasundan na siya og ah resistance become support, di ba? Nana. So murag taas-taas ra tong video ha, murag taas-taas ra ning video ha mga kamaster da. So kung dili kay ninyo gets, balika lang og tan-aw, or kuan lang, i backplay lang ninyo kung kuan ganahan pa mo magets. So murag mao na siguro maka-live ko niya with audio sa kuan lang, temporary account na ako sa TikTok. So stay tuned na lang. And Ipoy here, God bless, and more profits to come. All right.